Hay nako mga Rema, mga Repa. Biyernes na naman, ready na ba kayo para sa isang namang masayang is-conversation? Welcome to Discovery Night! For today's video, sasamahan tayo ng isang sikat na social media influencer na nakilala dahil sa kanyang ganda. Magandang tila. At palaban na personality pero she's more than just a pretty face. Mas kilalanin natin siya mamaya-maya. Pero bago yan, nandito muna tayo sa ito, ang ulo ng mga maligamgam na balita, hindi nagbabaga. Diyos ko po. Isang 71 anyos na lola graduate ng elementary, nagtapos sa Maharlika Integrated School sa Taguig, si Lola Ellen Rivera. Sa kabila ng kanyang edad, nagpursige siyang matupad ang kanyang pangarap na makapag-aral. Hinikayat niya din ang kapwa senior citizen na huwag tumigil sa pagkuha ng edukasyon. Ika nga nila, it's never too late. Ang sabi ko naman, it's better late than absent. Ibong Adarna, namataan. Ayon sa DNR Davao, nakita ang isang female Philippine Trogon sa Mount Apo. Ang ibong ito ay sinasabing endemic sa bansa at pinaniniwalaang inspirasyon ng alamat ng ibong Adarna. And speaking of ibon, anong tawag sa dalawang ibon na nagmamahalan? Ano? Di, sweethearts. Nye. Ala, sige, maipilit lang. Okay. Nako, ito, matindi ito. Dito, maraming magre-react. Mainit-init na balita. Pilipinas hindi kasama sa Eras Tour ng global artist na si Taylor Swift. Pero, wag na malungkot ang mga beshi. Dahil ang Pinoy drag queen na si Taylor She's, pinasaya naman ang mga Philo Swifties sa kanyang viral performance na Shake It Off. Mga besh and be fearless. O kala nyo ha, Swiftie din toits. At ngayon naman, oras na para kilalanin natin ang ating espesyal na bisita with millions of followers and subscribers online. Makakwentuhan natin at makikilala ang isang strong woman at wonderful mom. Discovery Nighties, arat na! Welcome, Zainab Harake. Yay! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakatuwa naman na yung arat na. Hindi ko pinasabi, talagang siya na yung nagsabi ng arat na. Parang ano lang, steady ka lang sa Gedli. Yeah, dyan ka lang sa Gedli, Yorme. G sa Gedli lang tayo, bandang Wakali, bandang Nangka. Pero, nako, thank you sa iyo. Ha? Thank you din Thank po. you for your time. having We're very me. honored guesting in our show. Thank you very much. Thank How you are po. you? Okay naman po, super happy and excited That's sa nice. mga magandang nangyayari after all. Diba? So parang May kanta dyan After all. Yeah! After all. So, ayun nga, parang mas excited ako sa magandang binibigay ng Diyos sa akin. Every day, excited akong bumangon. Ay, that's good. Yeah. When you wake up in the morning, you are hopeful that good things will come to you. Tama. 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 Yan ang importante. Alam naman namin, open book ang buhay mo dahil sa mga ginagawa mong mga vlogs. Pero ang gusto namin malaman, sino ba sa likod ng pagiging isang social media influencer si Zainab? Etong recent, I think you were cover of a magazine. Yeah. Anong magazine yun? Sa PEP and Modern Parenting. Okay. Itong July. Napagkwentuhan yung mga anak mo. Yeah. Kamusta sila? Okay naman po. Sobrang lumalaking mga mabubuting bata, malalambing, makukulit kasi normal naman sa bata. Pero po, as long as nakikita kong nagmamahalan ng genuine, yun yung pinaka-importante na sa akin ngayon, yung saya and yung totoong pagmamahal sa pamilya. Ayun. This is something that napabilib ako sa'yo. 18 years old ka nang una kang nag-ampon. Yeah. You may not be the biological mother, but you took a responsibility on another person's future. Yeah. At 18 years old, paano mo naisip yun? Wala po kasi parang
paulit-ulit ko na rin sinasabi to parang may something na nung nakita ko si Lucas, like ang dami na rin nakakaalam ng ibang kwento nun. Pero ayun nga, sa mga hindi po nakakaalam, nung nakita ko talaga yung bata, parang sabi ko, hindi ko siya kaya mapunta sa iba. Knowing na alam kong magiging maayos yung buhay niya at yung pagmamahal na kailangan niya sa akin. So parang hindi ko kaya mag-let go. Nung Oras nakita mo na siya? nakita ko siya, yeah. Aha. Actually, para kasing inalok na kailangan ng tulong ng bata na may sakit po kasi siya nun sa blood. Tapos Okay. 5 days old pa lang, walang any check-up, walang any ganon. So nung nakita ko siya, sabi ko, ako ang mommy nito. Yeah, and Ganun na. nung nakita ko siya, parang hindi lang sa paningin ko, sa isip ko, lalo na yung puso ko. Kaya nga sabi ko, parang walang pinagkaiba. Kasi siya yung unang baby ko eh. And happy ako na hanggang ngayon napapanindigan ko yung salitang sinabi ko na pag nasakin ka, maganda yung buhay na may bibigay ko. And yung pagmamahal talaga na nararapat sa lahat ng bata po na kinukulang sa pagmamahal, ganon. bagsak. Diba? Galing, So, galing. deserve nila mapuno ng love. Huwag mo naman sosobra-sobrahan kasi. Pati sa ibang tao, nilalab mo ng gusto kaya Yeah, nasasaktan yun yung ka. medyo pangit sa akin talaga. Hindi siya maganda din Oo. kapag ka laging mabait yung... Okay, pero okay lang sa anak. Oo, sa anak. Walang hanggang Walang pagmamahal. hanggang pagmamahal. Pero kamusta kayo ni Bia, yung daughter mo? Yeah, super okay. Nakakatuwa kasi yung relationship nila magkapatid. Talagang hindi mo Nagtuturingan talaga iisipin sila. na parang anak ba parehas? Parehas ba ng tatay? Walang ganon sa pagmamahal sa loob ng bahay ko. Nararamdaman ko lahat ng tao talagang siguro dahil na din ganon din ako talaga magbigay ng love. So, Pantay-pantay sila. pantay-pantay, parang nauugali na din ng mga tao. Kahit yung mga pamangkin ko, ganyan, parang tingin nila magkakapatid talaga sila. Tapos lahat ng love, hindi porket hindi ko anak or what, anak ng kapatid ko, pantay-pantay. As in, ang saya ng maraming bata. Ang sweet mo naman. Ay, gusto ko pa nga ng isa. Gusto ko pa ng isa. Parang naglalakihan eh. Ako, Diyos ko. Diyos ko. Pero ang hirap, ano? Ang hirap maging single mom. Opo, yun po talagang napatunayan ko. Mahirap Di ba? talaga. I mean, a lot of people are watching also who are experiencing the same. Yeah. How was it? Ako kasi, I'm lucky. Maswerte ako, yung asawa ko, ano siya, talagang inalagaan niya yung mga anak namin. You know, may katulong ako sa buhay, sa Opo. pagpapalaki ng anak. Wala namang perfect relationship or family, but you know, you Yeah. survive. Tama. But you doing it alone, you know, you're trying to make a living to survive your kids. Yeah. How was it every day being a single mom? Nakakapagod, nakakaubos, pero parang hindi mo na siya iisipin talaga para sa sarili mo eh. Sila yung pinaka magiging lakas mo. Parang kahit na anong tumba mo dyan, wala kang choice, babangon ka kasi kapag nakita mo sila, nandoon yung power of love na kailangan mong kumilos araw-araw. Excited ka dapat kasi may magandang buhay ka na dapat ibigay sa mga anak mo. May umaasa. Hindi naman na nagmamatter ngayon yung buhay ko lang eh. Hmm. Sila talaga. Hmm. Ayun. So, laban lang ng laban kahit na may problema, hindi everyday masaya, hindi everyday malungkot. As long as nagagawa mo yung tama. Kahit na minsan talaga sinisisi ko pa yung sarili ko. Pero yun ang natutunan ko eh. Wag na wag mong sisisihin or questionin yung mga bagay na ginagawa mo. Kasi ginagawa mo yung best mo, tinatry mo yung best mo to be a person, to be a mom, to be a everything. Yeah, Oh. father. Ewan ko parang ano ko eh. Kasi hindi lang naman yung mga anak ko yung inaalagaan ko. Lahat ng tao sa bahay ko. Mhm. Parang syempre ako sa akin naka-shoulder kasi po lahat yon kailangan ko din isipin. So, ayun. At the same time, kailangan mo rin maging masaya ang personal. Yeah. On a personal level. Personal level. Pero ikaw How do naman you po get ang that? pipili eh. Okay. Ako, pinipili ko talagang sumaya ng maliliit na bagay lang yung mga nakakapagpasaya sa akin eh. Number 1 dyan, yung pagmamahal. Tapos yung mga bagay na hindi ko inaasahan, pero nakikita ko, naririnig ko, nangyayari sa akin, okay na ako dun eh. Parang mas nakakalaban ako kapag may hindi ganun kaganda, pero may simpleng bagay na nakapagpangiti sa'yo. May bibigyan ka na naman ng panibagong rason para galingan sa buhay. Ayun. But how are you being a single parent? Strict ka ba? O kabanding ka ba lagi nila? Ako cool lang talaga ako. Chill-chill lang. Yeah, kasi takot akong meron akong fear sa sarili ko na parang ayokong, parang
i-hate ako ng mga anak ko. Parang di bali nang i-hate ako ng buong mundo o ng buong Pilipinas. Kasi minsan may mga ganong moments talaga sa life, hindi normal na nawawala. yan. Pero di bali nang i-hate ako ng kahit sino, wag lang sila. Okay, what do you love most about being a mom? Siguro yung bonding na hindi mo kailangan ipilit yung oras. Yung bonding na hanap ng anak mo yung totoong kalinga. Oh. Yun. Kasi kapag parang hinahanap ka ng mga bata, Mami! Tapos yung excitement nila sa'yo, yung paghahanap nila pag nalulungkot sila, yun talaga yung pinaka parang, okay, panalo ko sa buhay. Ako yung hanap nila sa happy and sad moments nila na mawi-witness ko as part ng life nila. So mas marami kang time sa kanila. Yeah, pinipilit kong maraming time. Kaya may mga moment na 3 hours na lang ako natutulog. Mga ganon. Yung galing na ako ng trabaho buong araw or kaya may ginawa ako buong araw. Tapos hanggang madaling araw makikipaglaro ako. Hindi pwedeng mawala ng oras. That's nice. Kanina lang, bago ako nagpunta dito, nagpaligo pa ako. Oo, sabay kami naligo. Ako naman ang lambing ko sa anak ko. Anak, massage. Massage. Papamasaya Hindi ko mo pa sa paa. mautusan yung akin eh. Mahirap pa utusan Parang yun eh. yung time na palambing ka sa anak mo. Yeah, yung Yeah. lambing talaga. Naghahanap ka ng lambing, di ba? In the near future, mapapanood to ng mga anak mo tong interview nito. Ano tingin mong message mo sa kanila? Despite of, your challenges and all other things. Anong masasabi mo sa kanila? Siguro gusto ko lang talagang sabihin na hindi ako perfect na tao. Like, hindi ako walang nagawa. Walang, You try. like, natinry ko maging mabuting tao, Ah. best na tao. For the future to. Oh. Pero yung pinakamasissiguro kong, kapag napanood nila to, sana pangako ko pa rin sa sarili ko na magiging best mom ako para sa kanila. Wala ba kayong mga kamay? Di ba? Ang galing. Ito naman. Bukod sa mga anak mo, sino pa ang nagpapasaya sa'yo ngayon? Yung mga tao sa paligid ko. Wow. And syempre... Showbiz! Hindi, totoo. Kasi Okay. isa naman din siya sa paligid ko Yun di ba? eh, Yung mga taong nandiyan talaga para suportahan ako. Si Ray, yung family ko. Si yung Ray ba team is ko. the son of basketball basketball player in the Yeah. 80s? Opo, doon ko lang nalaman. Oo. Hindi ko alam talaga. Wala akong alam sa basketball. Kasi si Bobby Parks, import yan. Yeah. Oh. Panahon niya ng Ginebra, Alaska, Shell Rimula X, Tanduay, San Miguel. Yun yung era na yun. Yeah. Oh, tagal niya nandito. Tapos naging coach siya lately. So, Yeah. siya ang tatay ni Ray. Yeah, opo. Oh, so si Ray nagpapasaya sa'yo lately. Yeah, isa siya sa mga nagpapasaya sa akin. Naging topic namin dito yun eh. Yeah. Ano yung posting? Yung Instagram official. Kasi meron daw... Instagram official. Oh, nag-Instagram ganun pala. official. Oh. So, kayo na. Yeah, opo. And it's out in the public. Mm-mm. Na ni Bobby Ray Parks. Opo. Paano nag-umpisa yung love story niyo? Nakakatawa yun nga. Yun yung sinasabi ko na wala akong idea na Mm. idadi niya pala. Sikat yun. Na Oh, sikat sikat. na basketball Magaling, import magaling. player Ah. dito. Tapos Mm. siya sikat din na basketball player. As in zero. Mm. Wala. And siya din naman, ganun din siya sa akin. Hindi niya alam yung kabuuan nung story ng life ko. Ganun. May DM na siya sa akin last year pa. Ay, may alam ako dyan. Yung umi-slide. Yeah, yung sa mga nagre-reply sa story. Yung mga Ah. nagre-reply sa story. Parandam eh. Pero di ko siya napansin. Di ko siya Okay. napansin. Tapos, Ah. merong time na parang nasa isang place kami, common friend lang. Mm. Kapatid ni R.R. Enriquez. Si Okay. Melissa, friend ko kasi isa siya sa mga Team Sebi. Jowa nun, basketball player, si Kuya Okay. JJ. So, Okay. kakilala nila. So, parang ganun yung connect. Uy, papakilala ko. Ganto. Ayun na, Ah. nagpakilalanan lang. Tapos, hindi naman kami agad naging kami. So, parang take time din. When you say it took time, gaano katagal tong time na to? Dati kasi, meron akong sobrang toxic na nung Jowa. bata ako. Oo. Na kapag feeling ko, eto na yun, ayoko nagpapaligaw. Gusto mo sagot Gusto ko agad? sagot agad. Ganon. Oo. Eh ngayon, kahit pa paano, nagbigay ako ng ilang months talaga na Nag-set ka ng Yeah. rules.
Hindi naman I mean, nag-set for ng yourself rule. lang, Yeah, no? oo, parang gusto ko lang talaga bago ako magpapasok ng tao ngayon, kilalanin muna mabuti. Kasi nga, may mga past trauma ako, trust issues ako before sa sarili ko na parang hindi na siya nananatili sa puso ko, pero learnings ko yun eh. And why that not teaches you to be i-apply, careful. 'di ba? Para hindi tayo maloko uli, hindi tayo ayun, magpadalos-dalos ng desisyon. You're just lowering the probability of failing. Yeah, again. Again. Kasi kailangan mo maging matalino. Because of the lesson learned from the Oo. past. Di ba? Pero Which is hindi very nice. Yeah. Yun nga yung nakaka-proud sa sarili ko. Medyo talagang sabi ko, yung pagbabago, nagagawa ko siya. Because of failures. Yeah. Yan eh. Yung mga learning feeling curves mo- natin eh. Feeling mong nakapagpa-down sa'yo, yun yung panghugutan mo para lalo mong galingan sa buhay mo. So talagang Oo. Kinalingan Kailangan ko niyang yung pagpili, karirin. di ba? Oo. Kinalingan ko yung No? pagpili. Di ba? Di ba? Slide ah. Diyos ko! Ano yung pinaka nagustuhan mo sa kanya? O, ito na. Sige, bibigyan kita ng ilang buwan. Titingnan natin para makilala kita ng lubos. Of course, that took weeks and months. Paano mo siya nagustuhan? Hindi ako kinikilig, natatawa ako. Bakit? Kasi yung pinaka-main reason ko talaga dyan, sobrang tiyaga niyang tao. Yun yung pinaka Kinarir ka talaga? Talagang kinarir ni kuya mo. Lagi nga niya sinasabi, pinaghirapan. Like, pinakita ko sa kanya lahat ng worst na ugaling pwede niya makita. Naayawan. Naayawan. Kasi hindi din naman ako ganun ka-sure talaga from the start eh. And alam niya rin naman yun. Naging ganun yung the way ng pag-uusap namin na hindi ako open, ganun talaga kalala. Ang laking wall nga daw. Pader daw yung meron Ay, at sa least humanap siya ng hagdanan. Oo, talagang humanap siya ng way para matibag yung wall na yun. And unti-unti, pati yung mga ibang trust issues ko, talagang ginagawa niya, sinatsagaan niya. Okay, trust issues. Basketball player, madalas yan. Maraming crush. Yeah. Pero nga, Habulin. Iyak ako. Mukha na kayo serious ka agad eh. Ano Ayun nga? nga, Ayun. Anong feeling mo? Habulin yung jowa mo? Ako, okay lang nahabulin siya. Ako naman hinabol niya eh. Diba? Wow. Alam naman din niya yan. One-liner to. Ang yabang, hindi joke lang. Pero, No, that's good. yeah, parang I nagiging mean- ano lang ako, mas naniniwala lang ako talaga sa sarili ko ngayon. Dati kasi medyo takot akong mawawalan ako, na maaagawan ako, ganyan. Ngayon kasi parang na-realize ko, kung hindi kami mag-work or may umagaw man dyan, or may mga haliparot man dyan. Haliparot. Yeah, kasi hindi naman natin mapipigilan eh. Basta ako, yun talaga pinapanindigan ko. Hindi ako mga agaw, hindi ako gagawa ng anything to hurt people. So, kung mangyari man na hindi maging finally over tong sa amin, at least wala akong pinagsisisihan na sumugal uli ako. And kaya ko pa palang magmahal Ang uli. bata mo pa eh. Yeah, 24 lang ako. Masyado nyo naman akong parang sinasakal. Exactly. Parang pag may bagong kadate, ang iniisip agad, tiga mo to, iba na naman yung lalaki, mabubuntis na naman yan. Hello, te. Bawal ako kiligin. Bawal man lang ako makaramdam ng, yes, kahit papano may glow sa sarili mo na hindi laging problema or responsibilities yung dala mo. Hindi naman sa gusto mo pabayaan. Gusto mo lang ng more power to do better. Ganun lang. Hindi, saka hindi. You deserve it. Tagal na akong iyak ng iyak tuwing gabi. Ibigay nyo na sa akin to. Kaya nga, Lord, mauusog. Every human being deserves to be happy. Yeah. Always bear that in mind. Whether kahit ano pang preference mo sa buhay, you're gay, you're tomboy, you're man or woman, it doesn't matter. Everyone deserves to be happy. That is the key. Ang importante, masaya ka. Paano mo siya pinakilala sa anak mo? Instant ba yan? Nung sinagot mo na, the following day, halika, papakilala ko sa yung anak ko. Hindi. Or nung naliligaw siya, kinikilala niya na yung mga anak mo. Hindi. O, paano ito? Kasi medyo kasi nasa Japan din siya noon eh. So Naglalaro siya ron? Yeah, oo, doon talaga siya nakabase. So LDR yung atake Ano ng LDR na relasyon naman? ko. Long distance relationship. Kaparte na ako ng mga tropa pits natin dyan. Yeah. Diba? Pagka ganyan ang mga dialogue mo, makaka-relate ako. Diba? Yung mga slide, LDR. sorry na. No, it's okay. Nakakabata. Oh. So ayun nga, hindi ko siya pinakilala agad and bago kasi talaga ako magtiwala, yung sarili ko nga medyo nahirapan ako ibigay agad sa kanya. Yung tiwala pa kaya sa mga anak ko. So, yung sa amin naman is hindi
siya yung lumapit sa mga anak ko. Parang mga anak ko yung nagpapakita ng motibo na lapitan siya, kausapin siya. And as nanay, parang ang hirap-hirap magpigil. Lalo na kung alam mo yung sitwasyon nila na naghahanap sila ng Ama. kalinga. Yeah, parang Kalinga ng isang ama. tama. And Father figure. parang sa akin talaga dinudurog yung puso ko every time na pinipigilan ko. Kasi dumating yung time pinipigilan ko talaga. Ayoko nag-uusap sila, ayoko kakausapin niya, hindi pwedeng bumaba yung mga bata. Ganyan yung eksena ko Kasi nga, iba yung level ng trust issues ko sa mga anak ko You're just Buhay protecting yeah, them. grabe ko lang talaga sila protektahan kasi ayokong masaktan sila sa paraang nasasaktan ako na kinakaya ko. Ako kaya ko pero yung sila yung masasaktan, baka mas yun ang hindi ko kayanin. Usually, ganyan Yeah. naman nararamdaman ng magulang. Nanay, oo. Yeah. Ikaw, kaya mong tiisin Titiisin. Pero yung mga... Di ba, pag ang pagdating na sa sakit! bata. Ang sakit! Ayoko umiyak dito. Dapat good vibes lang. Good vibes lang! Oh, Kaya nga, pero... 2 joints lang tayo rito. Chill-chill lang. Ano natutunan mo from your previous, it doesn't have to be particular person but previous relationships. O yan para wala tayong patutunguhang isang tao. Nadadali mo ngayon sa bago mong relationship. Ano mga lesson? Siguro talaga yung yung self-respect mo sa sarili mo. Kasi minsan, kapag ka nasa isang relasyon ka, di ba, sa sobrang pagmamahal mo sa partner Magtitira ka ng mo, sarili mo. nauubos ka. Oh. So, dapat ngayon, ando doon yung self-care, self-love mo habang mahal mo yung partner mo. And at the same time, i-encourage mo din yung partner mo na gawin niya yun. Doon papasok yung salitang respect sa isa't isa. Pero gusto ko yun Yeah. You love, but you also love yourself. Yeah. You have to spare Yeah. for yourself. Nagkagalit pa yung jowa ko pag sinasabihan ko siya. Dapat pala mahal ko yung sarili ko Gaganon ba yun? Kasi inaano ko nga sa kanya na hindi naman ibig sabihin nun na mahalin mo yung sarili mo, may gagawin ako mali. Ang sinasabi ko lang is, gusto ko lang din, huwag ka maubos kung paano mo ko tinitiis or what. Kasi para pag ginagis ka sa kalsada, may natira para sa'yo. Oo. And tingin ko kapag ka merong pagmamahal pareha sa isa't isa, the more na mas magtatagal yung love. So, ibang-iba na talaga yung sinab ngayon sa relationships compare nung dati. Kasi talagang parang isip bata na may pagka-immature ako malala. But you'll get over it as you parang along tapos the way. naman na. And siguro that time din kasi parang doon din ako sa stage na nagre-recover yung body ko. Alin ang nire-recover sa'yo dyan? Hindi, like, kakapanganak ko lang. Kaya umiri lang feeling ko nung toxic ako. Kasi doon ako sa stage na kakapanganak ko lang, tapos nabuntis uli ako, nakunan ako. Tapos Sorry to hear that. Yeah, ang dami kong pinrocess sa sarili ko to the point na parang kahit ako nakikita ko na parang toxic na rin ako. Hindi na healthy to Hindi na ganon. So, But you survive it. Yeah. That's And natutunan ko talaga na, ang dami kong natutunan, sobra. Sabi ko, dun sa dadating na relasyon, eto, may dumating naman na awa ng Diyos. Parang after all ng pain na binigay ni God, totoo talaga yung good karma. Kasi kung talagang ikaw alam mo sa sarili mong bad ka or may ginagawa ka as tao, hindi ka naman din bibigyan ni Lord ng answered prayer Diba? tawag yan. Love begets love. Yeah, parang okay, sige, sinaktan kita ng sobra-sobra, papasahin naman kita ulit. Pero sana wag nang saktan ng sobra-sobra. But that's a lesson for our viewers who are watching Yeah. right now, having the same situation. Talagang yung konting tulak na lang para malalagpasan mo din. Tama. Pag nalagpasan mo, tumibay ka pa. Tama. So talagang punong-puno ng inspirasyon ng puso mo ngayon.